So ayan guys, so moment of truthfulness again. Ayan. Siyempre, naka-off yung ignition. Ayan, it doesn't work. Kailangan mo siyang i-switch mo na yung ignition para gumana. Ayun. Ayan, oh. Para maniwala kayo. Ayan, para maniwala kayo gumagana. Oh, walang susi dyan, ha. Walang susi dyan. Ayan guys, yung lock natin. Oh, hindi na siya alambre guys, yung rayos na ginamit ko makapal na. Ayan guys, yung dugyot nitong motor, lininisin ko. So ayun lang guys, gumagana siya. So, okay, so ito na yung part 2 ng installation natin ng automatic seat unlock button. So, the moment of truthfulness. Charot. Ayan guys, so nakalock siya. Ayan. Ayan, parang maganda. Nakalock yan guys. Ayan, tapos ito yung switch natin, momentary switch. Yan guys, naka-ano lang, abang-abang pa. Naka-connection na siya sa mga tamang wirings, pero ano, ayusin ko pa yan. So ito guys yung ayaw kasi naka-off yung ignition key. So ayan. Try natin ano, switch. So moment of truthfulness. Ayan guys, so ayun. Gumagana siya guys, which is nice. Dang. Ang pangit nung trabaho ko guys, pero somehow it works. So ayan, gumana naman. So ayun, papakita ko kung paano ko ginawa. So bale ang ginawa ko sa actuator guys, ito kung paano. Yung plano ko last night is to put the actuator here, then I'm gonna use a brake cable. Kaso wala akong brake cable, ayoko nang bumili. At saka I realize na medyo makunat dito pag dito ka maglalagay nung brake cable, pag dito may dudugtong. Parang medyo makunat siya eh. Parang baka hindi kayanin ng actuator kasi putyo-putyo lang yung actuator na gamit ko. So what I did is nilagay ko siya rito. Ayan. May cavity dito guys, or may open space na maluwang. Inano ko lang siya ng zip tie, wala akong aluminum strap, pero ano, puro temporary muna yan kasi experimental pa lang. At saka ayan guys, it's super frustrating working with this. Hindi ko siya makuha dyan sa may latch. Ito kasi yung pakita ko. Ito kasi yung latch or yung lock guys. So ito yung kailangan hilain nung actuator natin. Ito yung kailangan niya hilain pag ganun. Ayan, hindi na nga siya bumabalik po kasi mahina yung spring. Kasi guys, ang pangit nung ginawa ko. Ayan, pero temporary lang yan guys. So tsaka alis ako mamaya. So temporary, promise, ayusin yan. Pero ayun, just to show you na gumagana. So ganyan siya guys. Yung actuator guys, may dalawang wire yan. Ano pala siya guys, basic circuitry lang siya, wala siyang polarity. Kahit baliktaran pwede. So depende sa setup niyo. In my case guys, ang ginamit ko is yung push. Bali patulak siya pag ganun. Pag tinulak niya pag ganun yun, hahatakan niya tong alambre, hahatakin niya yung unlock lever dun sa latch ba tawag yan. Ayun. So pag binaliktad nyo naman yung wire, magiging pahigop naman yung, pahila naman yun pag ganun, which is mas mahirap kasi set up pag ganun, kasi pag ganun yung direction ng latch eh. So pag pahila, medyo mahirap. Tsaka ayun nga guys, yung spoke na binigay mas makapal pa rito. Tapos ayun, eto siya guys. But it's really hard for me to work with this. So naikabit ko naman siya kanina ng tama. Ang problema naman, yung susi dito guys, syempre hila niya, naiiwan to, nahuhugot siya, natatanggal siya doon. So pag natanggal yun na nasa loob, di ba? Wala na, baklas ka na naman. So ayun. Kaya ang hirap i-bend, di ko siya makuha yung tamang sukat, tsaka super frustrated ako dito kanina. So ayan, alambre ang pangit. But temporary lang yun guys, promise ayusin ko. Pero just to show you nga na gumana siya, at least. So sa wirings na ginawa ko guys, ito yung 4-pin relay, horn relay ito eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Binili ko to kasama na tong socket tsaka yung mga wire. So isang set siya. So may number siya dito na 30,
86, 85, at saka 87 tong dalawang blue na wire. Itong blue na wire is output. So pupunta yan sa actuator. So ito, nilagay ko siya sa green. Ay mali, baliktad. Ayun, itong output na blue, nilagay ko siya dun sa blue para patulak yung function niya. Tapos itong isang wire niya, nilagay ko sa ground, which is connected sa battery. Tapos sa relay, itong 30 connected yan sa main battery. Yan. Tapos tong 86, ito naman yung ground sa relay. Yan, naka-ground din yan. Tapos yung 85, ito yung i-connect natin dito sa momentary switch. Tapos tong isang end ng momentary switch, connected naman to sa accessory line. Ito yung accessory line guys na ginamit ko sa AC-DC conversion. Ayan, pakita ko lang. Ayan siya, itong red, yan. Ito yung accessory line, papunta dyan. Ayan, dyan ko kinonect yung momentary switch na trigger. So, may kuryente lang to guys kapag nakaswitch yung ignition key. So, kapag naka-off yung ignition key, walang kuryente, hindi rin gagana yung actuator. Although kahit nakakonect yung main power ng relay doon sa main battery. So, ayan guys. Magulo, pero siguro drawing ko na lang yung diagram. Ayan guys, so ayusin ko na lang siya mamaya. Gaya, tatawag na sila kumain. So, tutuloy ko mamaya. Yung wiring sa loob guys, pag naayos na siya. Medyo overloaded na sa wirings, pero organized naman kahit pa paano. Ito sa keys. Ganyan ko siya siniset up dyan. Pero naka-tuck in naman sila, tsaka naka-cable na, kaya hindi sila kalat-kalat. So, ito na siya guys. Pinalitan ko yung alambre, promise. Maniwala kayo. Pinalitan ko yung alambre. So, ito, switch natin siya. Tapos ito yung switch pa guys. Hindi ko pa alam kung saan siya ilalagay. Iniisip ko dito, kaso may bakal doon, mukhang tatama yun. Kulang yung space. Siguro dito. Ewan ko. Isa ring choice ko is dito sana. Kaso, may bakal dito, tumatama kanina yung nilalagay ko. So, hindi ko pa alam kung saan ko ito ilalagay yung switch. So, ayan guys. So, moment of truthfulness again. Ayan. Siyempre, naka-off yung ignition. Ayan. It doesn't work. Kailangan mo siyang i-switch mo na yung ignition para gumana. Ayun. Ayan, oh. Para maniwala kayo. Ayan, para maniwala kayo gumagana. Oh, walang susi dyan, ha. Walang susi dyan. Ayan guys, yung lock natin. Oh, hindi na siya alambre guys, yung rayos na ginamit ko makapal na. Ayan guys, yung dugyot nitong motor, lininisin ko. So ayun lang guys, gumagana siya. So it's possible. I made a pangit ng trabaho guys, ng dugyot. Di ganun kaganda. I think you can do much better than that. Pero at least the idea, yung concept, kumbaga is nandun and gumagana siya. At possible siya. Bakit lang yung ginawa ko gawang alambre kanina. Pero promise, pinalitan ko yun. Ayan. So guys, suggestion na lang siguro kung saan ko ilalagay yung switch. Anyways, hopefully makatulong. Ayan. Then, para sabihin nyo, chamba. Ayan, Ayan lang, medyo hindi na tumutunog yung pag nilalak kasi medyo hindi agad bumabalik dahil sa tension dun sa may actuator. Hindi kasi kagandaan yung ginawa ko, siguro. Hindi ganun ka-smooth. Pero, ayan, diin mo lang. Hindi mo lang siya maririnig maglalak, pero diin mo na lang. Pakiramdam mo. Ayan, gilan. Ayan. Pakita natin. Hindi siya chamba. So, ayan guys, gumagana. Hopefully, makatulong. Tanong na lang anong question sa Comsec kung may di kayo naintindihan. Kasi kahit ako, feeling ko hindi ko maintindihan masyado yung video ko pag pinanood ko. So, review natin kung sakali sa Comsec. So, ayun lang guys. Hopefully, makapagbigay idea. So, bawas trabaho sa Honda Navi. Kung pagod na kayo, kakasuksok, hugot at suksok. Nang susi, syempre. Huwag kayo mag-isip ng iba dyan. So, ayun lang guys. Bawas trabaho. Yay! Pangit ng trabaho, but it's still success. So, naaliw ako.